So, ang lesson natin ngayon is market structure. So, supermarket structure. So, great forex style. Kasi marami mga market structure, so tayo ay great forex style tayo. And hopefully, kayo po narito super blessed kayo dahil hopefully matulungan po kayo kung saan kayo nagkakaroon ng struggle at mas maging profitable yung market. Okay? So, market structure. So, ang ginagamit na natin chart ngayon is Vantage. So, ayan o, Vantage. So, again, meron tayong 100% deposit bonus sa Vantage. So, nakita natin ito. Ito yung last time na trading idea. Ayan, nasa trading idea kasi nakaharap ako sa... Anyways, para sa mga MC, yung last time na trading idea natin, ayan, TP hit yan ha. At narating na nga po niya ang ating SNR. So, yung mamaya na yung trading idea. So, punta kayo rito sa watch list nyo, and then punta kayo sa plus, no, sa trading view. And then hanapin nyo yung mga market na ginagamit natin. Like EUR, USD, AUD, JPY, USD, JPY, at pa ba? Ano pa ba? EUR, AUD, EUR, JPY. Ay, mga yan. So, siguro lagay tayo na USD, JPY, USD, JPY. Ito na lang tayo mag-market structure sa USD, JPY. And napahan natin yung Vantage. Para hindi natin magalaw yung AG. Kasi may trading idea sa AG. So, yung Vantage natin, yung meron tayong Reels. Puntahan niyo po yung aking account. Nandun po dun sa, meron tayong video Reels doon about sa broker, which is yung Vantage. At meron tayong link. Pag ginamit niyo po yung link natin sa pag-sign up nyo, o kung halimbawa naka-sign up na kayo before, under ng link na yon, nag-deposit kayo, meron tayong 100% deposit. Kung nag-deposit kayo ng $100, magiging $200. So hanggang $500 yung libre nila. No? So habang nag-iikot-ikot yan, ay mag-announce mo nito. Hanggang katapusan lang po yan ng September, no? Hanggang katapusan lang ng September. So, mas maganda po, magamit nyo na siya. Ayan. So, by USD, JPY, Vantage, at least kung Vantage chart na yung gamit natin, tapos Vantage yung broker natin na ginagamit sa MT4, kung saan tayo talaga nag-trade, mas madali ang buhay natin. Exactong value ng Vantage yung nakikita natin. No? Saan po ba pwedeng gamitin yung market structure strategy? Yung market structure strategy, pwede siyang gamitin sa kahit na anong time frame. So, lahat ng strategy, ang bottom line yan, backtest. So, halimbawa, gusto mo siyang gamitin sa 15 minutes time frame. Then, iba-backtest mo siya o titignan mo yung history nung particular strategy na yun, halimbawa market strategy, sa 1 hour time frame, doon sa particular market na yun. So, balik ka doon, and then tingnan mo, gagamitin mo siya, halimbawa ngayon is September 14, di ba, 2023. Halimbawa, bumalik ka ng mga September 2022. So, from that day, gamitin mo yung market structure ng kung paano mo siya gagamitin sa live market. And then, tingnan mo yung probability ng winning niya. Yung winning rate, walang perfect na strategy, no? Ang mahalaga, yung winning rate niya dun sa market na yon, sa time frame na yon, pasado naman, no? Hindi naman pasang-awa. So, ganoon ang bottom line lahat ng mga strategy, including to market strategy. So, gawin na lang muna natin siya sa 1 hour time frame. Kasi nandito na tayo. So, napaka-bless nyo, nandito kayo sa mga nandito ngayon, it's because katulad last time, kung meron kayong meron kayong tanong, meron kayong natutuluhan, God's grace makatulong po kami rito at maging mas magaling kayo today kaysa kahapon sa trading. No? May mas maintindihan kayo yung mga hindi natutunan. Huwag mahiyang magtanong, basta hindi off topic. Basta tungkol sa trading, tungkol sa technical analysis, yan, pwede natin yan sagutin. No? Okay, sa market structure strategy, great forex style, meron dalawa tayong instrument o meron tayong dalawang tools na ginagamit. Itong rectangle na to, okay, yan tinatawag kong mahiwagang rectangle. So, usually ang kulay ko dyan purple. Ano? So, pag nakakita kayo ng purple, most of the time, basta hindi ko malimutan palitan yung kulay, yun yung market structure.
And then, ito yung market structure nga, at meron tayo naman tinatawag na goal line. Okay, pauso lang namin yan. Baka maghanap kayo sa YouTube, ano kaya yung goal line? Tapos sinanap nyo lahat ng internet, wala kayong makitang na goal line sa internet. Kasi po, tayo po ang nagpauso niyang goal line na yan. Okay, dito lang natin yung ginagamit. Ako lang nagpangalan yan. Kasi syempre, mas may pangalan na isang bagay, mas madali siyang ma-identify, diba? So, lagay natin to MS. So, guys, market structure. Basahin na yun, market structure MS. So, kaya ko ito tinawag na goal line kasi ito yung go signal mo, yung line na yan, go signal mo na pwede ka nang mag-move nitong market structure mo. Okay? So, actually, yung market structure sa katotohanan ng buhay is yung struktura ng market. Okay? Ano ba yung struktura? Ano ba yung structure ng market? Okay? So, ginalagyan lang natin ng mga ganitong tools para syempre, ma-trade natin siya. Ito yung mga points, level, o area, kung ano man gusto yung tawag dyan, kung saan pwede tayo makahanap ng entry and exit. Okay, so dalawa ha, meron tayong mahiwagang rectangle, tinatawag ko siyang MS, o Great Forest Market Structure, and itong goal line na to. Okay, ang tanong, saan mo yan ilalagay? So magdidepend yung paglalagyan mo yan sa itsura ng market. So kung anong environment meron sa market. Teka lang. So sabi nyo nga, meron tayong tatlong environment, no? Sa consolidation, so kung saan nagsimula yung market o yung starting point, level, price, ano man gustong itawag dyan, halos dun din siya mag-stop. O yun nga, walang nananalo. Hindi siya bumababa tuloy-tuloy o hindi rin siya umaakyat tuloy-tuloy. So tawag natin siya sideways, diba? So sa sideways o sa range, sa consolidation, hindi natin magagamit. Mahirap pong gamitin ang market structure strategy. No? So pag nagre-range yung market o nagko-consolidate, wala ring galaw ang market structure. So halos lahat naman, majority ng mga strategy, mahirap i-trade talaga ng range. Okay? O ng consolidation. Kapag naman yung market ay pataas o uptrend yung market structure natin, ilalagay natin doon sa lower high. Okay? And then, yung goal line natin naman, ilalagay natin doon sa higher high. Ay, ganito siya. Sino bang tao? So, ang sinasabi kong technique para matandaan kung saan natin ilalagay yung ating market structure and goal line. So, market structure, isipin natin siya like para siyang pader. Okay? And syempre, pag paakyat yung market at syempre, pag paakyat, gusto mo mag-buy. Dahil kikita ka kapag nakabay ka, umaakyat yung market. At ang ayaw mo mangyari, bumaba yung market. Di ba? Kasi pag bumaba yung market, at nakabay ka, obviously, matatalo ka. Kaya para hindi siya bumaba, ang palatandaan natin, para ma-memorize natin saan natin ilalagay yung market structure, ay haharangan mo yung baba para hindi siya bumaba. Of course, hindi naman natin maharangan yung candle. Di ba? Yun lang ay palatandaan natin para alam natin kung saan natin ilalagay itong pader na to o yung market structure natin. Okay? So isipin mo, itong market structure na to ay isang pader. At umaakyat yung market, magbabay ka ngayon. Para hindi ka matalo, ayaw mong bumaba yung market. So para hindi siya bumaba, lalagyan mo ngayon ng pader sa baba para harangan siya. Okay? So mamaya may sense yan mamaya kapag inaayos na, pag inaano natin, ginagamit na natin sa chart. At the same time naman, yung goal line, ilalagay natin siya dito sa sa higher high. So, para hindi masyadong komplikado yung ating pagtuturo ngayon, siguro yung goal line, next week ko na siyang ituturo. Okay? Itong paglalagay ng goal line actually increases your probability of winning. So, pwede namang walang goal line. Actually, kaso nga lang, yun nga, pag meron kayong goal line, mas lumaki yung probability na manalo kayo.
Okay? So, ganun lang naman din talaga sa market. Mas meron kang, nagre-rely tayo sa confluences. Okay? Ibig sabihin, mas marami yung nagsasabi na aakyat, mas mapapaniwalaan natin magbabay tayo. So, para hindi tayo masyadong malito, ito muna yung mahiwagang pader ang ituturo natin. So, sa uptrend, yun nga, sa baba mo siya ilalagay. And then sa downtrend naman, same yung concept nito para, so opposite lang. Same principle, opposite kasi downtrend siya, ilalagay mo naman siya sa taas, sa higher low. Kung ito nasa lower high, higher low pala, higher low, ito naman is nasa lower high. Higher high, di ba? Kasi uptrend siya. So doon mo lalagay yung iyong mahiwagang pader. Ito naman ang ating lower high dahil downtrend siya. At ito naman ang ating tinatawag na lower low. Okay? So sa downtrend naman, dito mo siya ilalagay sa lower high. So same concept, kapag downtrend o bumababa yung market, ano gusto natin mangyari? Siyempre gusto natin yung market, magsasell tayo kasi bumababa yung market. So habang bumababa yung market at tayo nakasell, of course, kumikita tayo ng pera. Ayaw nating mangyari, umakyat yung market, di ba? Dahil matatalo tayo pag umakyat yung market. Kaya ang gagawin natin para hindi siya umakyat, pipigilan natin siyang umakyat by putting this pader, di ba? Ang galing, no? Parang Chris Aquino lang. By putting this market structure, yung rectangle na yan, doon sa taas. Kasi nga, para at least pag umakyat yung market, maharangan ng pader sa taas. Of course, again, sinasabi lang natin yan as a palatandaan kung saan mo ilalagay itong mahiwagang rectangle na yan o yung ating Great Forest Market Structure, yung rectangle na yan. Kasi hindi mo naman mapipigilan yung pag-akyat ng candle kung maglalagay tayo, magdodrawing tayo ng rectangle. Di ba? Kasi sa dami ng ating pinag-aaralan, kung wala tayong strategy o technique para matandaan sila, malamang-lamang malilimutan natin. Tapos kailangan pa natin mag-open ng notebook, which is maganda naman. Pero at least, kung meron tayo palatandaan kung paano natin siya gagamitin, edi mas madali yung buhay natin, di ba? So masaya rin yung brain cells natin. Okay? So again, kapag uptrend ng market, ayaw mong bumaba yung market, kaya haharangan mo sa baba. Ibig sabihin, ilalagay mo sa higher low yung MS mo. Okay? Ngayon naman, kapag bumababa yung market at siyempre magsisell ka, ayaw mo naman siyang aakyat. Kaya haharangan mo yung taas. Ibig sabihin, lalagay mo siya sa lower high, yung market structure natin. Naintindihan po ba? So gagamitin natin siya ngayon sa ating market. So AUSDJPY tayo. So wala muna tayong goal line, market structure muna. Magsimula tayo sa consolidation. So usually sinasabi ko nga sa mga tao, no, kapag nahihirapan kayo kung saan ilalagay o kung uptrend ba yan coach o downtrend, it's either palitan nyo yung candle nyo ng line. So makikita nyo agad siya. Pero ako kasi nasanay ako na candle pa rin siya, sinalagyan ko lang siya ng path. Okay? So yung path na to, kung dito tayo magsisimula, o yan yung current price, balik ka sa tingin ka sa bandang kaliwa, no, yung history. So, pwede kang maglagay dyan, sabay ka dito, dyan, dito. So, nakikita ko na malinaw kung ano yung galaw ng market. So since na-consolidate dito, halos pantay-pantay dito, isang level na lang siya. Tapos ito rin, halos pantay-pantay dito, so isang level ko na lang din siya lalagay. Ganyan na mangyayari, ganyan na magiging itsura. So tsaka ko siya lalagyan ng market structure, starting doon sa history o sa kaliwa. So since downtrend to, saan ko ilalagay ang aking market structure kapag downtrend? So ito yung current price ha. Pero dahil nga nakakalito, consolidation, tumingin ako sa kaliwa. And then, anong ginawa ko? Tinrace ko yung path. At dahil nga, para mas madali kong malaman gusto ko ilalagay yung market structure, dito muna ako mag-start. So ito muna yung starting point ko. Kahit ito yung halimbawang current na price. Okay? Hindi ba? So downtrend.
Saan ko ilalagay yung market structure ko? Sa baba o sa taas? Higher high, higher low, lower high, lower low. Downtrend. So, higher, lower high or lower low. Saan ko lalagay? Lower high. So, lower high. So, dito ako mag-start. So, dito ko lalagay yung aking market structure. Okay, coach, gaano kakapal yung market structure mo? Mas gagaling pa kayo sa paggawa ng kapal ng market structure once na mas naaral yung support and resistance. No? Kasi consider ko yung market structure as a moving support and resistance lang naman siya. So halimbawa, merong mga example lang ito. No? Medyo maganda kasi yung formation ng candle dito. So kung tinignan nyo rito, meron ditong ganito. May down dito, di ba? Tapos meron ditong ganito. Mas makat siya. Kung maglalagay ako rito ng market structure, yan. So, madalas, kino-consider ko yung mga nasa kaliwa. In short, kapag ganito yung market, which is parang ganito, no? Kung maglalagay ako rito ng market structure, ba, ganyan siya kalaki, ipupull ko to sa kaliwa, tapos titignan ko kung gaano yung level dito. Kasi nga parang nga rin siyang SNR, diba? So actually, SNR siya, moving SNR siya. No? So pag ganyan, ginagawa ko, it's either ilalagay ko siya doon sa taas nun. So ganyan na may itsura ng market structure ko. Di ba para siyang SNR? Naging support siya, naging resistance siya rito, tapos naging support siya rito. So katulad dito, medyo may candle na nga lang dito. Kung halimbawa gumawa ko ng market structure, so pwede kang maglagay sa wicks. No, pwede kang maglagay dito sa wicks. Dito sa mga wicks na yan. O pwede ka rin sa closing. So kahit ano dyan sa dalawa, walang problema. Ako usually, naglalagay ako sa closing. Unless na lang masyadong mahaba yung wicks niya. No, halimbawa yung wicks niya umabot na yung WICK yung nicha, ganyan. So lalaki yung market structure ko, magiging ganyan, di ba? So, pwedeng dito ko na lang lagay yung market structure ko. Hindi ko na ilalagay doon sa closing. So, it depends na mangyayari sa market. Kaya po talaga ang pagte-trade, familiarization, kailangan lagi kang nasa market para the more na ma-encounter mo yung iba't ibang itsura ng candle, the more na mas malalaman mo, mas gagaling ka. Sukatin nyo din siya. So, sukatin yung kapal. Laging kapag gagawa kayo ng zone o ng kahit ng SNR, market structure, sukatin nyo. Kasi mamaya mo, ganda nga ng market structure mo, ganyan siya. Tapos yung pala, ang size pala nito is 70 pips. Ang rules o principle ng market structure, mag-stop loss ka sa taas noon, lalampas ka. So, ang stop loss mo niyan, pinakamaliit mo na is 70 plus. Yung pinakamaliit mo, no? Kasi pag sinagat mo naman siya ng 70, malamang-lamang maliit yung iyong stop loss. So, lagi niyo susukatin kung papasok ba doon sa risk and reward nyo o doon sa risk management nyo yung size. So, kung halimbawa ito, di ba? So, gagawin ko siya ng market structure. So, pwede akong maglagay ng market structure dito sa wicks na to. Kung nakita nyo, sinagat ko siya rito sa closing na to. So, para malaman ko kung anong gagawin ko dyan, sinusukat ko. Ay, wala naman magsasabi sa inyo ng tama at mali. Kumbaga, wala naman dyang grading system. So, the more na ma-practice nyo, the more na mas matututunan nyo. So, 20 pips, okay lang sa akin yan. Siguro kung medyo maliit-liit pa yan, baka sinagat ko pa siya doon sa wicks na yon. Pero since 20 pips naman siya, okay na lang din siya. Nandito siya sa closing ng candle. Ayun. So, nakita nyo dito, medyo hindi pa siya sagad dito sa closing ng candle na to. So, pwede ko siyang isagad doon para medyo precise naman. Ayun. And then, itong market structure na to, ito na yung move ko. So, halimbawa, kailangan ko ng adjustment. Halimbawa, dito yung second, di ba? Ito yung second peak niya. So, ilalagay ko siya rito. Kung lalagay ko siya rito, kapag nilog ko ito pa ganyan, tapos nakita ko na parang konti na lang naman Parang giginyanin ko ba siya? Pwede ko siyang gawing ganito. Katulad ng example ko dito. Ganito yung usual kong ginagawa, di ba? So meron siya rito na basihan sa kaliwa at meron din siya pinagbasihan doon sa current.
So, pwede ko siyang lakihan, depende sa size nito. So, nag-32 na siya. So, ayoko nun. No? So, medyo malalaki yung stop loss ko pag 32 na siya. So, pwede ko siyang litan hanggang doon. So, guys, as long as meron kayong pinagbasihan, so saan ko siya binase? Dito ko siya binase. Na hindi lang kayo parang, hindi nyo alam kung saan yung kinuha yung mga levels nyo, no? As long as may pinagbasihan kayong candles, and then eventually, mas mag-i-improve na yung skills nyo sa paggawa nun o paggamit ng strategy nun. So, dyan na lang siya. So, ito yung size nito. So, 17 pips, 1.7. Okay? Per candle. So, doon naglagay ng market structure kada candle. So, hindi po yan, no? Hindi po ganun. Ang sinasabi natin dito, kasi yung per candle na yan, hindi naman yan yung lower high, lower low, higher high, higher low, na tinuro namin, di ba? So, dito, di ba, ito yung baba, ito yung taas. Ito yung baba, ito yung taas. Ito yung baba, ito yung taas. So, hindi ako isa-isa ng candles, kundi yung mga parang na-create niyang mga triangle o bundok na consisting ng maraming candle hanggang makarating siya sa tuktok, and then maraming candle hanggang makarating siya sa baba, maraming candle hanggang makarating siya sa tuktok. At itong candle na to, kung makita nyo, maraming candle dito, pero halos pantay-pantay siya. Since halos pantay-pantay siya, yung level ko, doon lang. Isang level lang siya. Nakuha nyo? So, ganun ko po tinatrace yung mga highs and lows ng market. Okay? Wag niyong gagawin yung sinabi ko kanina na candle yung pinagbasihan. Ano nangyari? Okay? So, kaya ito po, isa lang ang level ko dito kasi halos pantay-pantay naman to. Isa, dalawa, tatlo na to. Okay? So, isa, dalawa, tatlo na yan. So, halos pantay-pantay yung level niya, di ba? So, pwede ko naman to ilagay dito, pwede ko ilagay dito, pwede ko ilagay dito, pwede ko ilagay dyan yun. Ang mahalaga, yung level na yun, nakuha ko as another peak. Okay? So, ito rin, halos pantay siya rito, pantay siya rito. So, dito na lang siya ginawa para medyo gitna naman nito at saka nito. No? So, kung medyo magiging tight yung inyong path, ang mangyayari lang naman dyan, halos ganun din. Kasi nga, nag-consolidate lang naman to eh. Diba? So ito, kasi iisang level siya rito, so pwede mo siya igitna ng ganun. So yun yung magiging lagayan mo ngayon yung market structure, yung mga points na yan, yung mga peak and lows na yan. Okay? So, pag may tanong chat naman, kailangan po ba ng retest bago mag-enter, ma'am? Okay. Dahil ko sinasabi, pwede namang meron, pwede namang wala. Depende rin yan sa backtest nyo. Para kasing lagi na lang backtest si coach, lagi na lang backtest si coach. Kasi guys, iba-iba yung market. Okay? So, para yung mga anak mo, kahit iisa yung nanay at tatay niyan, iba-iba yung ugali. So, ganun din yung market. Kaya kailangan talaga, kikilalanin mo. Paano mo kikilalanin? Iba-backtest mo. So, ano yung sinasabi ko? Pwedeng meron, pwedeng wala. Halimbawa, ito. Meron kasing time na yung trade, I mean, yung candle nag-break, tapos hindi na siya nag-retest. Meron naman time na nagre-retest yung candle. I always suggest, kung gusto nyo, ang gawin nyo, magte-trade kayo ng dalawa. Or possible two trades. Possible two trades. So, halimbawa lang, ito yung iti-trade natin. No? So, market structure tayo. Na-break yung iyong candle. Yung market structure. Once na na-break, actually, pwede ka na mag-enter dyan. According sa principle ng market structure. Okay? So, doon sa break, pwede kang mag-enter ng sell. I mean, kapag yung merong candle na nag-close sa baba ng yung market structure, pwede ka nang mag-enter ng sell. Pag naman nag-close sa taas, kapag downtrend, dito kanina, di ba, nandito yung market structure. Pag nandito kanina yung market structure. Pag may nag-close naman sa taas, pwede ka naman mag-enter ng buy. Okay? So, balik tayo sa sell. So, ito na nga. So, example itong trade na to.
Dahil nga nag-close na sa baba yung candle. So, ibig sabihin, technically speaking, by principle, pwede na tayo mag-sell. So, saan ako mag-sell dyan, coach? Doon sa unang break, pwede ka na mag-sell dyan. Actually, pwede kang mag-sell dito, sa closing yan. Pwede kang mag-sell sa closing nito. Pwede kang mag-sell sa closing yan. Pwede kang mag-sell sa closing nito. So, pwede kang mag-sell, bilis ako na lang, pwede kang mag-sell dito, pwede kang mag-sell dito, pwede kang mag-sell dito. Ang mahirap lang mag-sell kung nandito ka na, medyo masyado na malaki yung stop loss mo. So, at least hanggang dito siguro, medyo maliit pa yung stop loss mo, pati natin. If ever, dito ka mag-sell, so, medyo malaki na lang. Mga 40 pips, okay lang din, no? If, katulad ng scenario na sinabi ko kanina, nag-break siya rito, tapos dahil gusto mong mag-intay ng retest na wala namang masama doon, no? So hindi ka nag-trade, tapos tumuloy siya bababa at hindi na siya nag-retest, so wala kang trade. So the only way for you to trade again, mag-intay ka uli ng pullback dahil yun yung magiging another entry mo for market structure strategy. So mamimiss mo yung entry na to. So ganun. So it's either mag-trade ka sa break at mag-trade ka sa retest, so meron kang dalawang trade, pero hahatiin mo yung lot size mo para kahit matalo, yung trade mo, pasok pa rin sa budget mo. Or, wag kang mag-trade sa break, mag-aantay ka lang ng retest, pero dapat tanggapin mo rin na kapag hindi nag-retest at wala kang trade, wag kang ay sayang, ganun-ganun. Hanggat maalit, tanggalin natin yung sayang na mindset. Kasi yung sayang na mindset na yan, ang gagawin sa atin yan, magkakaroon tayo ng greediness. Kasi nga, pag sayang, ayoko namang hinayang ngayon, gagawin ko na to. Ititrade ko na to. Kasi sayang na naman to pag ano. So nagkakaroon ng greediness na overpower ng greediness natin yung ating logic o yung ating technical aspect naman ng utak natin. No? Kaya hanggat maaari, tanggalin natin yung salitang sayang. Halimbawa, downtrend yung market, ilalagay natin yung, nagko-consolidate siya, no? O uptrend yung market, galing sa uptrend pala. Galing sa uptrend yung market, tapos na-break yung iyong market structure. So, ibig sabihin, pwede ka nang mag-sell doon sa break. Ngayon nga, coach, hindi ko nga na-sell eh. Hindi ko naabangan, no? Lumampas siya. So, ganun pa rin. Iti-trace mo lang siya. So, ang rules naman ng market structure, pwede kang mag-enter kapag nag-touch siya uli doon sa market structure. So, halimbawa, syempre, lagyan uli natin ng path, no? Baka nalilito na. Akyat dito, baba dito, akyat doon, baba doon. So, kung ito yung market structure ko dito, yan. Bawa dito, no? Ito yung market structure ko. Kapag yung candle, nag-touch siya uli doon, o yung tinatawag na nating retest, pwede ka dyan mag-enter ng sell. So, kahit na siguro mga dito siya nag-close, o kaya halimbawa, nandyan yung candle, no? Tapos, kapag nag-touch siya uli, pwede kang mag-sell. Kahit medyo malapit lang, huwag naman yung maganyan, hindi na siya maganda. So, medyo ganyan. Basta huwag lang lalampas doon. Walang magko-close sa taas. Kasi pag nag-close sa taas, sasabihin sa'yo ng strategy, uy, paakyat na yung market. So, huwag kang magsisell kasi bakit ka naman magsisell kung paakyat yung market, diba? So, as long as nasa baba, nasa gitna, mas maganda sa baba, no? Sa labas nun, pwede kang mag-enter ulit ng sell dyan. So, yun yung iyong chance, no? So, ang stop loss mo doon nga sa taas ng iyong market structure. Huwag mo siya sasagad dito kasi parang pinamigay mo yung pera mo, no? Ibig sabihin, there's higher chances na bumalik dyan yung market, tapos bagsak uli siya. So, ibig sabihin, pag bumalik siya dyan, na-hit yung stop loss mo, tapos bumaba siya doon, edi aray ko po, no? Kasi panalo na sana, pera na, naging bato pa. So, ilalagay mo siya dyan, lalagay mo siya dyan. So, depende doon sa budget mo. Coach, paano yung take profit? So, merong mga iba't ibang ways para mag-take profit kayo, pero using the market structure principle, mag-e-exit kayo kapag na-break yung market structure.
So hanggat hindi siya nabe-break, pwede kayong hindi mag-exit. Gawa tayo ng ideal scenario. So ito yung market structure natin. Sipin mo, ito pala yung price, no? Ito yung market structure natin. Tapos naghintay tayo ng retest. Okay? Tapos ayun na nga, nag-touch siya uli rito at walang nag-close sa taas. So walang nag-close sa taas. So nung nag-close itong candle na to, itong particular na candle na to, nag-close sa baba ng market structure mo, mas magandang mag-trade dyan sa baba, no? Kung magsisell ka. So dito ka kayo nag-enter ng sell. Okay? Sa closing nitong particular candle na to, tinatago ko kasi kunyari wala pa yun, no? Kunyari, andito pala yung candle. So yung stop loss mo sa taas. So around 56. So sabihin natin 50 na lang. Yan. Ng mga Pilipino, minsan kuripot eh. Tapos, yung take profit mo, dahil hindi pa nga marunong mag-take profit, open mo lang. So, ito na nga yung market structure natin. No? Nag-print ang panibagong candle, wala pa yung high. Okay? Wala pa siyang another peak. Wala pa siyang nakukuhang tuk-tuk-tuk-tuk ng bundok. So, nagpa-profit siya, nagpa-profit. So, wala yung TP ha. Open yung TP mo. Pa-profit siya, di ba? Tapos, ayun, medyo umakyat na rito yung candle. Pero kung umakyat yung candle dito, hintayin nyo magkaroon ng ganun. Kailangan may ganito. Kasi ang nangyari dito, ganun pa lang. Wala pa yung pagbaba. So wala pa tayong paglalagyan nito. Kasi kailangan niya tuktok ng bundok. Okay? Bumaba rito, umakyat, tapos medyo bumaba. So nagkaroon na siya ng tuktok. So ngayong market structure mo ngayon, pwede mo na ngayon siyang ilagay doon. Okay? So naka-trade ka pa rin yan ha. Naka-enter ka dito, naka-trade ka pa rin. So, lalagay mo na siya ngayon dito. May panibago siyang tuktok. Coach, paano mangyayari dun sa stop loss mo? Ang magandang balita, di syempre, ang stop loss mo, pwede mo siyang i-adjust up to here. So, ibig sabihin, matalo ka man, siguradong profit ka na. So, hanggat walang nagbe-break doon sa market structure mo, hindi ka mag-e-exit. So, ang exit point mo sa market structure strategy, yung break niya. Okay, pag nag-break sa taas, pag nag-close sa taas yung candle, exit ka na. So, open pa rin yan ha. Move ko na lang to, no? Para for the sake lang ng stop loss. So, stop loss mo around, actually, wala na nga siyang stop loss eh. Kasi profit na tayo eh. Anyways, yan na. So, bumaba pa rin siya. So, nagpa-profit ka pa rin. So, aantay ka uli nung bundok, okay? Hanggat walang bundok, hindi mo pwede ito ibaba. Hindi siya ibababa sa candle. Ibababa siya sa highs and lows. Okay? Ayun, nagkaroon dito, di ba? So, kung halos level naman yan, no need din ibaba kasi magka-level eh. So, walang nagbe-break. So, hindi ka dapat mag-enter ay mag-exit. O hold mo lang yung trade mo. Ngayon, bumaba uli siya. So, nagpa-profit ka pa rin dyan. Ayun. So, nagkaroon na siya ng panibagong bundok. So, pwede mo siya ibaba doon kahit konti. Saving na, at least it will save konting profit. No? Magkakaroon ka ng konting saving sa profit mo. Kasi nga, pag nag-close siya dito sa taas, at least medyo bumaba na yung stop loss mo. No? And then, bumababa siya tuloy-tuloy. Hindi naka-trade ka pa rin yan. Okay? Dahil wala pa, hindi pa siya nag-create ng break dito. So, hindi ka pa mag-exit. So, pwede kang magbaba rito pwede ka rito magbaba or pwede mo intayin to. Sige, baba na natin to save our profit. So, ganitong ginagawa ko, ganito mo rin iba-backtest yung market. Kung paano ko to ginagawa, ganito mo iba-backtest yung market, ha? Yung market structure. Ganito yung pagba-backtest, guys. Tignan mo kung gaano siya ka-effective sa market. Kita niyo, nag-retest siya uli doon, diba? So, since nandun naman siya, so no need na to adjust this one. So, extend nyo na lang para makita nyo kung may mag-close. Ayun. Nag-close ba sa taas? Hindi. Wicks pa lang siya. So, ako, personally, hindi muna ako mag-exit dyan. No? So, mag-iintay ako may mag-close sa taas bago ako mag-exit. Ayun. So, ang exit ko dito. So, nung nag-close yung candle na to, dyan ako mag-exit.
So, coach, sayang naman yun, na-miss ko. Ito, no? So, ganun talaga. So, yun ang market. Yun ang strategy ng market structure. Kailangan tanggapin mo ngayon pa lang na hindi mo masasagad yan. Kasi nga, paano mo naman masasagad yung hanggang doon sa dulo, ang exit mo, kailangan niya ma-break to. Kasi kung halimbawa naman, hindi mo siya pinipirito, bumaba pa siya tuloy-tuloy, mas malaki pa yung kita mo. So, yun yung pros and cons. Ganun talaga ang strategy. Tanggapin nyo na you cannot get everything. No? So, ang magiging exit mo dyan, instead na nalo ka ng $400, 400 pips, so around dun ang exit mo. So, 260 pips pa rin yan, not bad pa rin. For a single strategy, no? For a beginner, like most of you here. So, yan po ay para lang sa sell.